Simula noong 1920 hanggang 1980, maraming mga karumal-dumal na krimen ang nangyari sa Amerika. Kasabay naman ito yung pagsikat ng mga serial killer na kilala natin, kagaya ni Jeffrey Dahmer, Richard Ramirez, Ted Bundy, at ni Ed Gein. Kaya naman pag may nababalita sa USA na mga krimen, ay parang hindi na bago. Pero may isang krimen na nangyari noon na ikinagulat ng Amerika pati ng mga kalapit na bansa. Dahil bukod sa 9 na taong gulang na babae yung biktima, nangyari pa ito sa Canada. Ang Canada ay isang malaking bansang nasa taas ng United States. Sa kabila ng magkatabi silang bansa, ang Canada ay nananatiling tahimik sa mga kwento ng mga karumal-dumal na krimen na nangyayari sa paligid nila. Pero nagbago to lahat noong 1984. Ang kwento na to ay isa sa mga karumal-dumal na krimen na nangyari sa Canada. Napabilang ito sa mga cold cases at na-solve makalipas ang 36 years. Kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solve at unsolved cases, ay i-like mo na tong video na to at don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Nag-aasikaso na si Janet Jessop at yung anak niyang si Kenny dahil bibisitahin nila yung asawa niyang si Bob na nasa kulungan ng mga taon na yon. May isa pa siyang anak na si Christine Marion Jessop, 9 years old, na pagdesisyon na ni Janet na wag ito isama dahil bata pa ito, bukod pa dito ay babae. Ayaw niya itong ma-expose sa mga taong nasa kulungan. Bago umalis si Janet ay naglambing pa itong si Christine na iwanan siya ng pera dahil may bibilin lang daw siya sa tindahang malapit sa kanila. Matapos ito ay umalis na sila. Ang nakakalungkot lang ay yun na pala yung huling pagkakataon na makikita niyang buhay yung anak niya. Makalipas ang ilang oras ay umuwi rin kaagad si Janet at si Kenny. Pag uwi nila ay wala dito si Christine. Hindi naman siya masyado nag-alala dahil inisip niya baka naglaro lang, pumunta sa bahay ng kaklase o baka nasa labas lang. Pero makalipas ang ilang oras na paghahanap at pagtatanong ay hindi pa rin nila malaman kung nasaan si Christine. Kaya naman tumawag na sila ng pulis at nireport itong nawawala. Lumipas pa ang ilang oras, ilang araw, ilang linggo ay wala pa rin silang nakakalap na impormasyon kung saan kaya napunta itong si Christine. Noong mga panahon na to ay sinisisi ni Janet yung sarili niya kung bakit hindi niya nalang pala sinama yung anak niya. Sa kabilang banda naman ay masakit din ito kay Bob, yung tatay ni Christine, dahil hindi niya man lang nakita yung anak niya sa huling pagkakataon bago ito mawala. Isa pa sa masakit dito dahil nakakulong siya ay hindi man lang siya makatulong sa paghahanap. Lumipas pa yung ilang buwan, yung mga tao sa paligid ng lugar nila Christine ay pinipressure na yung mga pulis na kung bakit wala pa sila nakukuhang impormasyon tungkol sa pagkawala ng batang babae. Lumipas yung ika-10 kaarawan ni Christine Jessop noong November 29, 1984 na hindi malang nalalaman ng mga magulang niya kung anong nangyari dito, kung saan ito napunta at kung sinong kumuha sa kanya. Hinihiling na lang ng mga magulang nito na sana bago dumating yung Pasko o kahit sana bago matapos yung taon na yon ay makita nilang buhay at ligtas yung anak nila. Hanggang sa dumating na yung araw na kinatatakot ng mga magulang ni Christine, gabi nung December 31, 1984, bago matapos yung taon, ay may pumutok na balita sa Canada na may isang bangkay ng batang babaeng natagpuan sa liblib na lugar sa Sunderland, Ontario. Sa kasamaang palad yung bangkay na yon ay si Christine Marion Jessop. May saksak ito sa katawan na siyang pumatay sa kanya at mukha pa itong ginahasa. Mabilis na kumalat yung balita na to sa buong Canada na siyang tumakot sa mga magulang na nakatira sa lugar. Napaisip na lang sila na kung sino kaya makakagawa ng ganitong uri ng krimen sa isang inosenteng batang nakatira sa isang tahimik na lugar. Nagsimula kaagad mag-imbestiga yung mga pulis. Tinanong nila yung mga magulang, kakilala ni Christine, mga kapitbahay, pati ng mga kakilala nito sa eskwelahan para malaman kung sinong pwedeng maging suspect sa krimen na yon. Lumipas ang ilang buwan ay walang makuha yung mga pulis na primary suspect sa pagpatay kay Christine Jessop. At hanggang nung April 1985 ay inaresto ng mga pulis si Guy Paul Morin. Kinasuhan siya ng first degree murder sa pagpatay
kay Christine Jessop. Si Maureen ay kapitbahay ng Jessop family. Isa siya sa mga naging suspect ng mga pulis dahil siya yung pinakamalapit na nakatira dun sa bahay. Halos lahat ng magulang na nakarinig sa pagpatay kay Christine Jessop ay nakahinga na ng maayos dahil sa wakas ay nakulong na rin yung taong gumawa ng isa sa mga karumal-dumal na krimen sa Canada noong mga taon na yon. Pero yung kaso kay Maureen sa pagpatay sa batang si Christine ay hindi gumulong kagaya ng inaasahan ng mga tao. Yung unang trial ni Maureen ay not guilty dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Maraming umapila sa resulta na to kaya't nagkaroon ulit ng panibagong trial na tumagal ng ilang taon. At hanggang nung 1992, 7 taon ang nakalipas mula nung inaresto si Maureen sa bahay niya ng mga pulis, ay nahatulan na siya ng first degree murder. Nasintensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong sa pagpatay kay Christine Jessop. Ang kaso nga lang, ang kwento ng pagpatay kay Christine ay hindi pa dito natatapos. Hindi lang alam ng mga pulis at ng mga taong nakaupo sa pwesto noon na dito palang nagsisimula ang frustration nila sa kaso na to. Lumipas ang 18 buwang nasa kulungan si Guy Paul Maureen ay ineksamin ng mga medical doctors yung mga ebidensyang nakuha sa katawan ni Christine. At dito na nila nalaman na hindi talaga si Maureen yung pumatay doon sa bata. Dito ay napatunayang inosente talaga siya kaya't pinalaya siya kagad dahil sa maling pagkakakulong. Matapos ito ay maraming kumwestiyon sa mga taong humawak sa kaso na to na kung paano nakulong ang isang inosenteng tao sa krimeng hindi niya naman ginawa. Dito ay nalamang marami silang hindi nagawa sa pag-iimbestiga sa kagustuhan nilang mahuli at makulong yung taong gumawa ng krimen na kumuha sa atensyon ng buong bansa na nagresulta sa pagbayad nila kay Maureen ng $1,250,000 dahil sa maling pagkakakulong. Madami din ang kumestyon sa mga pulis sa Canada na kung paano ba sila nag-handle ng mga murder investigations. Pagkatapos ng paglaya ni Maureen ay bumuo sila ng task force na tututok sa kaso ni Christine Jessop. Dito ay uminterview sila ng mahigit sa 300 lalaking nakatira sa paligid ng bahay ng Jessop family. Bawat isa sa mga to ay DNA test at kinumpara sa similyang nakuha sa katawan ni Christine. Nung umpisa ay mukhang porsigido at desidido talaga yung task force na to na lutasin yung kaso. Kaso makalipas ang ilang buwan, ilang taon, ay naubusan na sila ng suspect at napabilang yung kaso ni Christine sa mga cold cases. Bukod pa dito, yung task force na tumututok sa kaso ni Christine ay nabuwag o na-disband noong 1998. Yung mga panahon na to, wala nang kasiguraduhan yung pamilya ni Christine kung babalikan pa ba ng mga pulis yung kaso na to o baka hindi na talaga nila malalaman kung sinong pumatay sa anak nila. Isipin na lang natin kung kakilala o kamag-anak natin yung inosenteng bata na to at tayo ang nasa sitwasyon ng Jessop family. Pero noong mga sumunod na taon ay hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa na malalaman din at mahuhuli kung sino man yung gumawa nito. At hanggang noong October 2020, isa sa mga genetic genealogy website ang muling bumuhay sa kaso ni Christine. Yung mga semen at ebidensyang nakuha sa katawan niya ay dinala nila sa isa sa mga American lab na tinatawag na Othram na siyang nag-aasikaso sa mga cold cases. Dito ay gumawa sila ng DNA testing para hanapin yung taong pumatay kay Christine. Yung resulta ng mga test na to ay in-upload nila sa GED Match at sa Family Tree DNA na baka dito ay mag-match ito sa isa sa mga kamag-anak ng gumawa nito. At makalipas nga ang 6 na buong buwang pag-aaral at pag-i-examine ay nag-match na ito sa isang tao at napangalanan na nila makalipas ang 36 na taon nung namatay si Christine. Ang pangalan nito ay Calvin Hoover. Yung nag-uumpisa pa lang yung pag-iimbestiga ng mga pulis sa kaso na to, si Calvin ay hindi naging possible suspect. Si Calvin ay 28 years old noong taong namatay si Christine. Ang asawa ni Calvin ay si Heather na siyang kaibigan ni Janet Jessop. Bago yung mga buwan na wala si Christine, si Heather at si Calvin ay minsang bumisita sa bahay ng Jessop family. At ang pamilya ni Heather at ni Calvin ay tinuturing na kaibigan ng pamilya ni Christine. Nung napangalanan na yung taong pumatay sa anak nila ay grabe yung pagpapasalamat nila sa mga pulis at sa mga taong tumulong sa kanila. Dahil ang kinatatakot ni Bob at ni Janet Jessop noong mga taon na yon ay hindi na nila maaabutan o hindi na nila malalaman kung sino yung gumawa nun sa anak nila. Si Christine noon ay masipag na bata sa pag-aaral. Mahilig din siya sa sport at maraming mga kaibigan.
Noon, gaya ng sabi ko kanina, hindi na pabilang sa mga suspect si Calvin dahil kaibigan nga sila ng pamilya. Ang isa pa sa nakakagulat dito, noong mga unang buwang hinahanap pa si Christine at hindi pa ito natatagpuan. Kasama ng Jeso family, si Calvin Hoover, sa paghahanap kay Christine. Ito yung mga panahong posibleng tinatago niya pa yung bata kung saan maaaring binabalik-balikan niya to at paulit-ulit na ginagahasa bago niya ito sinaksak at pinatay at itinapon sa Sunderland, Ontario, 50 kilometro mula sa bahay ng Jeso family. At hanggang sa natagpuan yung bangkay nito noong December 31, 1984. Nakakapagtaka pa dito kay Calvin ay nakisama pa siya sa libing nung bata at sinamahan pa yung Jeso family pauwi sa bahay ng mga to. Mapapaisip ka na lang talaga, ano kayang iniisip ni Calvin noong mga panahong tumutulong siya sa paghahanap dun sa bata? Ano kayang tumatakbo sa isip niya noong mga panahon na yon na pinaparamdam niya sa pamilya ni Christine na tumutulong siya? At saan niya kaya dinala si Christine? At paanong nagawa niya yun sa anak ng mga kaibigan niya? Mga tanong na hindi na maaaring masagot dahil si Hoover ay nagpakamatay noong 2015. Matapos madiskubre yung katawan ni Hoover ay dinala siya sa Port Hope, Ontario, kung saan isinagawa yung autopsy sa katawan nito. Kagaya ng normal na ginagawa sa mga autopsy ay kinuhaan nila ito ng sample ng dugo na siyang nasa Center of Forensic Sciences Laboratory sa Toronto, Canada, na siyang nagamit ng mga pulis noon na siyang nagmatch sa mga siming nakuha sa katawan ng bata. At dahil patay na nga ito nung taon na yon, si Calvin Hoover ang naging main suspect sa pagpatay kay Christine Jessop noong 1984. Yung dating asawa naman ni Calvin na si Heather hindi pa rin makapaniwalang nagawa yon nung dati niyang asawa. Dahil napakabait nitong asawa pati sa mga anak nila, ni hindi sila masyado nag-aaway nito, ni hindi siya nito napagbuhatan ng kamay sa buong mga taong pagsasama nila. Kaya't isang misteryo ito sa kanya kung paano niya ito nagawa. Minsan talaga sa buhay hindi na natin alam kung sino ang dapat at hindi dapat pagkatiwalaan. Kung nagustuhan mo tong kwento na to, ay i-like mo na tong video and don't forget to subscribe. Thank you for watching guys. Kita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.